Lola, nakakatakot naman po dito. Sigurado po ba kayo na dito yung binabaan natin? Oh, may kasama ka ba dyan? Wala po Kap, baka pusa lang yun. Mas pinaniwalaan ninyong takot kaysa sa katotohanan. Mapagpalang araw sa mga tagapakinig ng inyong channel. Ewan ko kung naniniwala pa ba kayo sa mga kwento tungkol sa albularyo at aswang. Pero ipinagmamalaki kong sabihin na apo ako ng isang albularya. 19 na taong gulang pa lamang ako nang mangyari ito. At ngayon ay 40 taong gulang na ako. Gusto kong ibahagi ang kwentong ito dahil ito ang nagpaunawa sa akin na hindi lahat ng kinatatakutan natin ay masama. Ako nga pala si Aloha at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Okay, kompleto na lahat ng bili ni Lola. Uwi na ako bago pa naman niya isipin na may jowa na ako. Oh, si Caldo ba yun? Grabe, ang pogi pa rin kahit saan ang gulo ko siya tignan. At sinong? Ay, matandang kalabaw. At sinong matandang kalabaw ang tinatawag mo dyan, ha? Eh, Lola naman eh. Ba't kasi kayo bigla-bigla sumusulpot? Ayan tuloy kung ano-ano nang nasasabi ko. Eh, sino bang tinititigan mo dyan? Para kang bulate na inasinan, hindi mapakali. Ay, grabe kayo, Lola, ha? Kung ano-ano talaga lumalabas dyan sa bibig nyo. Tara na nga po, uwi na tayo. Ano pang ginagawa nyo dito? Eh di, hinihintay ka. Tanghalian na wala ka pa. Paano ako magluluto kung wala ang mga pinabili ko? Magandang umaga po, Lola Rosita. Mano po? Saan po kayo galing? Ay, hinihintay ko tong apo ko. Pupuntahan ko na nga sana sa palengke. Butit nakita ko dyan sa may punuan. May sinisilip-silip pala. Ganun po ba? Ako na po magbubuhat ng mga dala nyo. Wag na. Okay lang. Kaya ko na to. Mauna na kami ni Lola. Sige na, iho. Uuna na kami ng apo ko, ha? Huwag ka masyado magbilad sa araw. Uso ang sakit ngayon. Opo, Lola Rosita. Salamat po sa pag-aalala. Bye, Aloha. Alalayan mo si Lola, ha? Halos paglupasay ako sa kilig ng mga sandaling yon. Dahil muli kong nakausap ng harapan si Caldo. Ultimate crush ko talaga siya noon pa. Kaso nga lang, bawal pa. Dahil siguradong papaluin pa ako ni Lola Rosita. Mabait si Lola, pero may pagka-istrikta. Lola, ang dami niyo naman po atang pinabiling prutas. Di ba hindi naman po kayo mahilig sa prutas? Hindi yan para sa akin. Para kanino po? Hindi ko rin naman po mauubos lahat ng yan eh. Hindi rin para sa'yo. Huwag ka na masyadong marabit tanong. Maghiwa ka na lang ng gulay dyan. Huwag niyo pong sabihin para kay Lolo ka na lahat ng yan. Lola ha? Akala ko ba bawal pa ang magnobyo? Aray, Lola naman, nabibiro lang ako eh. Ang tanda-tanda ko na. Iisipin mo pang makikipagnobyo pa ako. Hindi kaya ikaw ang may itinatagong nobyo, ha? Aloha, mag-ayos ka. Ako po talaga? Wala po. Tsaka sinabi ko naman po sa inyo, di ba? Hanggat di pa ako kasing galing yung albularya, hindi mo na ako makikipagnobyo. Dapat lang. Ay sige na, may aayusin lang ako sa kwarto. Maya-maya kakain na po tayo ha. Mabilis lang naman po itong pinakabet. Ano kayang nangyari kay Lola? Ilang araw na siyang parang ang lalim ng iniisip eh. Tapos ngayon, ang daming pinabiling prutas. Gumawa pa ng tuyo para sa supply ko. Aalis ba siya?
Hindi ko na masyadong iniisip na may kakaiba kay Lola. Dahil bigla na lang lumapit sa amin ni Lola si Caldo. Kahit pawis na pawis at amoy araw, isa pa rin siyang anghel sa paningin ko. Hindi ko maiwasang matawa ng bahagya sa kalandian ng isip ko. Asus Mariosep, ano ba yan? Luto na pala yung gulay. Sige, puntahan ko na nga si Lola. Lola, luto na po ang pananghalian. Gagawa na rin po ako ng kape nyo. Sige, susunod na ako. Maghain ka na riyan. Oh, Lola, may pupuntahan po ba kayo? Bakit may maliit na bag sa kama nyo? May kailangan lang ako asikasuhin ha. May dadalawin ako. Matagal ko na dapat nung ginawa eh. Saan naman po? Di ba hindi naman po kayo lumalabas ng baryo? Basta, huwag ka nang magtanong na magtanong. Maghanda ka na ng pagkain. Marami pa akong kailangang ayusin. Bakit po parang ayaw niyong sabihin kung saan kayo pupunta? Lola, may problema po ba? Ay, hindi mo kailangan mag-alala, apo. Pero may mga bagay akong kailangang harapin. Hindi ko na dapat yung tinatakasan. Lalo na at tumatanda na ako. Kahit hindi ko po maintindihan lahat ng sinasabi niyo, nag-aalala pa rin po talaga ako sa inyo eh. Matanda na ako, oo, pero malakas pa ako. Parang kalabaw nga eh. Hindi mo ko kailangang ipag-alala. Kaya ko pa ngang magsibak ng kahoy. Kahit na po. Alam niyo naman po kayo na lang ang meron ako eh. Paano kung... Walang masamang mangyayari sa akin. Basta habang wala ako, alagaan mo mga halamang gamot sa likod bahay. Pati yung mga manok natin, ha? Opo. Basta mag-ingat po kayo sa pupuntahan niyo ha. Pwede na po akong magnobyo? Gusto mo pang kalbohin kita? Hindi dahil marunong ka ng magluto magnonobyo ka na, ha? Subukan mo lang talaga. Joke lang naman po yun. Mali niyo, makalusot. Sumapit ang gabi at mas lalo akong kinabahan sa pag-alis ni Lola Rosita. Buong gabing yun lang ang laman ng isip ko. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, nagising ako nang makarinig ako ng mga yabag sa labas ng silid ko. Apo, aalis na ako. Bumangon ka na. Lola, saan po ba talaga kayo pupunta? Bakit parang tinatago niyo po sa akin? Sinabi ko naman sa'yo, sandali lang kung mawawala. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Ayoko pong umalis kayo mag-isa eh. May pakiramdam po akong hindi maganda. Sasama po ako. Ayokong madamay ka pa, pero may kailangan talaga akong harapin. Kung mabigat po yan, lalo akong dapat sumama. Hindi ko po hayaang mag-isa kayo. Para saan yung pagdayan? Kagabi ko pa po yan pinag-isipan. Hindi po pwedeng hayaan ko na po kayong umalis mag-isa. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, sasama po ako. Magbibihis lang po ako. Paano ang mga manok at mga halaman natin kung pareho tayong wala? Huwag na po kayong mag-alala, ako na pong bahala. May kakausapin po ako. Apong kita. Tigas talaga ng ulo. So, payag na po kayo? May magagawa pa ba ako? O sige, sasama ka. Pero sana handa ka sa katotohanang matagal ko nang itinatago sa iyo at sa buong baryo. Kung ano man po yan, handa po akong intindihin kayo. Apo, sigurado pang ayos lang kay Caldo na siya munang magbantay sa mga alaga natin. Opo, wala naman po tayong ibang mapagkakatiwalaan eh. Lola? Aloha? Ano po yun? Aalis po kayo? Opo, kaya sana po kung okay lang. Kayo po muna magbantay sa mga manok at halaman namin. Ay naku, pasensya ka na iho. Pati ikaw ay naaabala pa. Matigas kasi ang ulo ng batang ito. Gusto talagang sumama pa. Lola naman eh, napag-usapan na po natin to.
Ayokong umalis kayo mag-isa. Wala naman pong problema, Lola. Pero may nangyari po ba? Parang biglaan kasi. May bibisitahin lang ako, iho. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala sa bahay niyo. Maraming salamat, iho. Ikaw lang talagang mapagkakatiwalaan namin eh. Ikaw na munang bahala ha. Babawi na lang kami dito pag uwi. Ano ba yung kaartihan mo? Nagpasalamat lang po. Mauna na kami, iho. Salamat ulit. Mag-ingat po kayo. Buti na lang pumayag si Caldo. Kahit papaano ay nabawasan ang pag-aalala ko. Hindi po talaga ako nagduda. Mabait talaga siya, Lola. Halata naman. Kung makapagpakyut ka akala mo inasin ng bulate. Huwag mong sabihin may gusto ka kay Caldo. Ang laki ng agwat ng edad ninyo. Lola ha, so sobra na kayo. Wala po no, ang dumi-dumi ng isip niyo. Inaaalalahanan lang kita. Bata ka pa. Kailangan mo munang matutunan ang lahat ng orasyon bilang albularya. Nang makarating kami sa bungad ng baryo, sakto namang may dumaan na jeep na papuntang Sitio Malasa. Inalalayan ko si Lola para makasakay. Saka ako sumunod na umakyat. Kita ko ang makahulugang mga tingin ng mga kasabay naming pasahero. Parang sinusuri nila kaming dalawa ni Lola. Lola, sa Sitio Malasa po ba tayo pupunta? Oo, manahimik ka na muna dyan. Mamaya ka na magtanong. Malapit na tayo. Ayusin mo na yung mga dala natin. La, bakit po parang ang bigat ng hangin dito? Lola, dahan-dahan lang po mabato yung daan. Ay sa wakas, nakarating din ako rito. Sana noon ko pa ito nagawa. Sino po ba talagang bibisitahin natin dito? Para sa kanya po ba yung mga prutas at halamang gamot? Oo, para sa kanya. Sige na, bilisan mo at baka abutan tayo ng hapon sa paglalakad. Lola, nakakatakot naman po dito. Sigurado po ba kayo na dito yung binabaan natin? Apo, huwag kang lilingon at huwag kang tatakbo kahit may marinig ka. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa isang makitid na daan. Ang mga bahay sa paligid ay luma na at halos barong-barong. Karamihan ay walang ilaw. Tanging mga nakasabit na lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Hindi ko man alam kung saan kami patungo. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating kami sa lugar na mas maraming kabahayan. Lola, bakit parang ang sama ng tingin nila sa atin? Huwag mo na lang silang tignan, Apo. Bilisan mo na lang ang lakad. Eli, siguraduhin mo nakasara lagi ang mga bintana pagdating ng gabi. Lalo na ngayon, may mga kakaibang naririnig dito sa sitio. Kap, alamat lang naman yun. Sino ba kasi nagpapakalat na may aswang dito sa Sitio Malasa? Lola, narinig niyo yun? May aswang daw dito. Tumigil ka nga. Parang hindi ka albularya. Eli, hindi yun alamat. Nakita ko mismo ang anyo niya nung bata pa ako. Hindi ko makakalimutan ng mga matang parang sa demonyo. Lola, uwi na lang po kaya tayo. Paano kung totoo yung sinasabi nila? Dito ako lumaki sa Sitio Malasa. Walang katotohanan ang mga yan. Kap, mukhang may bisita po ang sitio. Magandang hapon po, Lola. Iha, ano pong sadya niyo sa Sitio Malasa? May dadalawin lang akong kaibigan doon sa gubat. Sa gubat po. Sigurado po ba kayo, Lola? Oo, iho. Doon kami pupunta. Huwag kayong mag-alala. Dito ako lumaki. Kabisado kong pasikot-sikot ng lugar na ito. Sa gubat po tayo pupunta? Hindi po ba delikado doon? Paano kung doon nakatira ang mga aswang na sinasabi nila? Walang aswang sa gubat! At hindi lahat na nakatira ron ay mabangis.
Pasensya na kayo. Medyo matabil lang talaga ang dila ng bata. Ayos lang. Naniniwala ako sa sinasabi niya. Hindi lahat ng tinatawag na halimaw ay masama. O sige, mauna na kami. Baka hindi ko na maabutan ang hinahanap ko. Mag-ingat po kayo sa gubat, lalo na't palapit na ang dilim. Baka makasalubong niyo ang aswang ng malasa. Maraming salamat. Mauna na kami. Ayos ka lang ba, Apo? Bakit parang nakainom ka ng suka sa putla? Kasi naman Lola may aswang daw tapos dito pa raw sa gubat nakatira. Hindi na muling sumagot si Lola at nagpatuloy kami sa paglalakad papasok ng Sitio Malasa. Habang papalapit kami sa bukana ng gubat, naging kakaiba ang mga tingin sa amin ng mga tao. Ang iba ay agad nagsasara ng mga bintana at pinto, habang ang iba naman ay nagbubulungan. Ay Lola, sino pa po ba kasi yung sobrang bibisitahin niyo doon? Sa loob pa talaga ng gubat di ba may aswang daw doon? Sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang sumama. Pero dahil matigas ang ulo mo, andito ka. Kaya huwag ka nang bumulong-bulong dyan. Natatakot lang naman po ako Narinig niyo rin naman po yung sinasabi ng kapatan nila. Paano kung totoo? Paano kung kainin tayo ng aswang? Kaya bilisan na natin ang lakad para hindi tayo abutan ng gabi. Nasa gitna pa lang tayo ng sityo. Pero ang ganda po rito, no? Presko ng hangin tapos ang daming puno. Mas maganda pa rito noon, lalo na nung bata pa kami. Kaso, hindi ko na alam kung sinong nakabili ng dati naming bahay at lupa. Bakit po ba kayo umalis dito noon, Lola? Hindi nakapagsalita si Lola sa tanong ko. At hindi ko alam kung anong klaseng lihim ang itinatago niya sa akin. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad hanggang sa matanaw namin ang isang malaking puno ng akasya na siyang palatandaan ng pasukan ng gubat. Lola, bakit parang pati mga tao umiiwas sa atin? Ganito talaga dito tuwing papalapit ang gabi. Matagal na kasing may takot sa sityo na ito. Parang hindi tayo welcome dito Huwag mo na lang silang pansinin. Nasa bukana na tayo ng gubat. Hawakan mo mabuti yung mga prutas at baka maagaw pa yan ang mga mababangis na hayop. Si Lola talaga nananakot pa. Sayang naman ang ganda ko kung lalapain lang ako ng mga mababangis na hayop dito, no? Ay, puro ka talaga kalokohan. Oh, dito tayo dadaan. Mila, sigurado po ba kayo? Parang wala naman pong tao dito Walang sagot si Lola sa lahat ng tanong ko. Nagulat pa ako at bahagyang natawa nang ilagay ni Lola ang dalawa niyang daliri sa bibig at sumipol ng mahina. May kakaiba sa tunog na yon. Parang isang tawag o signal. Muli kami nagpatuloy sa paglalakad. Tara na, Apo. Huwag kang lalayo sa akin. Malas naman, ang lamig pala rito. Hindi mo lang ako nakapagdala ng jacket. Ginusto mo yan, kaya huwag ka nang magreklamo. Bakit po parang pati mga kulisap at kuliglig ay pumasok sa gubat na to? Wala akong marinig kahit isa bakit parang sobrang tahimik? Kapag papalapit na tayo, tumatahimik ang lahat. May iba pa po bang nakatira rito bukod sa pupuntahan natin? May mga nilalang na hindi dapat pinapangalanan sa dilim. Tuloy lang sa paglalakad at huwag ka ng maraming tanong. Ano po yun? Parang may dumaan. Ang bilis. Huwag kang hahawak ng kahit ano. Baka isipin nilang umaatake tayo.
Sino po sila? Kung mali talagang sumama pa ako kay Lola eh. Huwag mo yung pansinin. Tara na, malapit na tayo sa kubo. Diyos ko po. Kayo na po ang bahala sa amin ni Lola. Gusto ko pa pong mabuhay ng 100 taon. Pagdating natin sa kubo, malalaman mong katotohanan sa lahat ng takot na yan. Mukhang yun ang kubo na hinahanap ni Lola. Pero parang nakakatakot naman. Parang Huwag kang magsasalita ng kahit ano laban sa kanya. Hindi mo pa siya lubos na kilala. pasensya na po. Naglakad kami papalapit sa kubo. Nang malapit na kami, nanlaki ang mga mata ko. May isang matandang lalaki na nakayuko. May mahaba siyang buhok. Mas lalo akong nagulat nang tumayo siya at humarap sa amin. Kitang-kita ko ang dugo sa kanyang labi at may isang manok na nakahiga sa lupa. Buhay pa, pero hirap na hirap nang huminga. Lola, may dugo siya. Parang kumain siya ng... Apo, huwag kang matakot sa kanya. Alam kong ginagawa niya. Bakit parang hindi po kayo natatakot? Ang kalmado niyo lang. Paano kung tayo naman ang... Anong ginagawa niyo rito? Lola, bakit parang normal lang sa inyo ang lahat? May dahilan ang dugong yan, Apo. At hindi yan kagaya ng iniisip mo. Kumusta ka na, kaibigan? Kaibigan? Hindi kami narito para makipag-away. Itong apo ko, si Aloha. Matapang ang dalagang ito. Alam kong takot ka pero hindi ka umaatras. Bakit po may dugo kayo? Inatake ng musang ang isang alaga ko. Ginagamot ko lang. Noong araw, ganito ang klase ng panggagamot namin. Ibig sabihin, albularya rin po kayo? Apo, hindi siya masama. Hindi lahat ng nakakatakot halimaw. At hindi rin lahat ng mabuti, hindi pinaghihinala ang masama. Pasok na kayo. Mahaba-habang gabi ang naghihintay sa inyo. Maupo muna kayo. Pagpasensyahan nyo na ang kubo ko. Ibigay mo na sa kanya mga prutas sa dala natin. Siya nga po pala, Aling Aurora. May dala po kaming pasalubong ni Lola. Sabi po niya, paborito niya raw po ang prutas. Hindi ko akalaing naaalala mo pa yan, Rosita. Siyempre, magkababata at matalik tayong magkaibigan. Paano ko yun makakalimutan? Biglang tumahimik ang paligid. Parang may dumaan na anghel. Napatingin ako sa kanilang dalawa at kapwa na wala ang mga ngiti nila. Parang may tinatago silang lihim sa isa't isa. Mga salitang parehong pinipigilan nilang bigkasin. Magdidilim na noon at ramdam ko na ang unti-unting paglamig ng hangin sa paligid ng kubo. Maghahanda lang ako ng tsaa. Maraming salamat po, Lola Aurora. Ano pong klaseng mga simbolo at lingwahe yung mga yan? Mga tanda yan. Protection. Panangga sa mga nilalang na hindi mo kayang harapin. Parang minamatsugan tayo. Kung wala ang mga ukit na yan, naamoy na kayo ng mga nilalang bago pa kayo makarating dito. Hindi yan masama. Lumang paraan yan ng mga babaylan noon para sa paggagamot at panangga. Sigurado po bang ligtas kami dito? Uminom muna kayo ng tsaa. Mas masarap yan habang mainit. Lola Aurora, wala po ba kayong ibang kasama dito kahit apo o anak man lang? Wala. Mag-isa lang ako sa buhay. Nasaan ang apo mo? Pinaalis ko siya rito. Ayoko madamay siya sa pangungutya ng mga tao. Nasaan na po siya ngayon? At bakit mong gustong malaman?
Wala naman po. Naitanong ko lang. Ang sungit pala ng kaibigan niyo. Ano nga palang sadya mo rito, Rosita? Gusto lang kitang kumustahin. Matagal na tayong hindi nagkikita. Gusto kong malaman mo na nandito pa rin ako para sa iyo. Hindi mo na kailangan mag-aksaya ng lakas para puntahan ako rito. Matatanda na tayo. At kung ano man ang nangyari noon, matagal ko nang kinalimutan yon. Hindi ko man lubos na naiintindihan ang lahat. Ramdam kong may hindi sila pagkakaunawa ang dalawa. At kung ano man yun, tila pareho silang nahihirapang magpatawad. Habang nag-uusap silang dalawa, abala naman ako sa paglilibot ng tingin sa mga nakasabit na kwintas na may iba't ibang simbolo. Wow, ang ganda pala ni Lola Aurora ng kabataan niya. Si Lola Rosita ba to? Grabe, ang ganda-ganda niya. Ito siguro ang apo ni Lola Aurora. Ang pogi ah. Teka, parang familiar yung maliit na marka sa mukha niya. Saan ko ba yung nakita? Huwag mong pakialaman ang mga gamit ko. Ibaba mo yan. Ay, pasensya na po Lola. Parang pamilya lang po kasi sa akin yung mga marka sa mukha ng apo niyo eh. Apo, maupo ka na lang. Tumingin ka lang. Huwag mong hahawakan ng mga gamit niya. Bakit po ba ang sungit-sungit niya? Bata pa lang kami. Ayaw na ni Aurora na may nangingialam sa mga gamit niya. Kaya huwag ka nang masyadong pakialamera. Naaliw lang naman po ako sa mga litrato. Tsaka pamilyar po talaga sa akin yung marka eh. Di ko lang po maalala kung saan. Huwag mo na yang isipin. Baka lalo lang magalit ang Lola Aurora mo. Pasensya na po. Lola, parang may tao po sa labas. Huwag kang maingay. Mukhang normal na tao lang naman. Dito lang kayo. Lalabas lang ako sandali. Bakit po ba ang sungit-sungit ni Lola Aurora? Sayang ang ganda-ganda pa naman niya. Marami ka pang hindi alam, Apo. Hindi ganyan si Aurora noong kabataan namin. May isang pangyayari ang nagtulak sa kanya para maging mailap at masungit sa mga tao. Ano naman po yun? Lola, narinig niyo po ba yung boses na yun? Parang kilala ko. Apo, saan ka na naman pupunta? Kaldo? Aloha? Anong ginagawa mo rito? Bakit kayo nandito? Ikaw ang apo ni Aurora? Magkakilala kayo? Ibig sabihin, dito pala kayo papunta? Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ng lola ko. Pasok ka muna, Apo. Delikadong paligid. Pare-pareho kaming nagulat sa hindi namin inaasahang tagpo. Ang apo ni Lola. Ang apong tinutukoy ni Lola ay walang iba kundi si Kaldo. Ang nag-iisa at matagal ko ng crush sa baryo. Kaya pala pamilyar sa akin ang marka sa mukha. Dahil si Kaldo pala ang nasa litrato na yon. Hindi ko po akalaing si Lola Aurora pala ang sadya niyo. Kaya pala biglaan ang alis niyo sa Barrio Sultan. At hindi rin naman inakalang ikaw pala ang apo ni Lola Aurora. Kaya pala ang lapit mo sa puso ni Lola Rosita eh. Magkaibigan pala sila ng lola mo. Oo nga eh. Mabuti na lang at naisipan kong bisitahin ng kapatid ko dito sa sitio. Ha? May kapatid ka? Oo, pero nagkahiwalay kami ng hindi namin alam ang totoong dahilan. Bakit ba bigla-bigla ka nalang sumusulpot dito? Gabi na, Kaldo. Kasi po, tuwing nakikita ko si Lola Rosita at si Aloha, naiinggit ako. Namimiss ko po kayo, Lola. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka dapat basta-basta pumapasok sa gubat. Delikado ito para sa'yo at sa kapatid mo. Ayan na siya, Lola. Kuya! Sabi ko na nga ba ikaw yun? Si Paul pa lang, kilala ko na.
Hindi ba't kayo yung kanina sa ibaba? Dito pala kayo pupunta kay Lola? Ito pala yung sinasabi mong kapatid, Kaldo? Oo, siya si Ellie. Bunso naming kapatid. Ano bang ginagawa ninyo magkapatid dito, ha? Ang gubat ay hindi lugar para sa inyo. Umuwi na kayo. Lola naman, ngayon na nga lang ulit kami bumisita. Pinagtatabuyan mo pa kami. Tsaka nakakaya kay Lola Rosita at Aloha. Baka isipin nilang masama kang lola sa amin ni Ellie. Talagang mga anak kayo ng tatay nyo. Matitigas ang ulo. Ganyan na ganyan din po ako pagalitan ng lola ko. Kuya, paano mo sila nakilala? Magkababaryo kami, Ellie. Sila yung sinasabi kong parang pamilya na yung turing sa akin. Kaya pala ang ganang loob ko sa kanila. Kaibigan pala ni Lola Aurora si Lola Rosita. Grabe no, ang liit talaga ng mundo. Ang tagal na magkaibigan ng mga lola natin, hindi lang natin alam. Lola Aurora, paano po ba kayo naging magkaibigan ni Lola Rosita? Hindi niyo po sinasabi sa amin na may kaibigan kayo. Mahabang kwento yan. Tsaka wala pa kayo noon. Magkaibigan na kami ni Aurora. Pero, bakit po parang hindi na po kayo naging close ulit? May nangyari po bang away noon? Huwag na nating pag-usapan yan. Mas mabuti pang umuwi na kayo magkapatid. Baka abutan pa kayo ng malalim na gabi sa gubat. Lola naman, ang tagal-tagal namang hindi magkasama ni Kuya Kaldo. Pauwiin mo agad? Oo nga po eh, para may kakwentuhan din naman po ako. Bahala na nga kayo. Hindi na napigilan ni Lola na manatili sina Kaldo at Ellie sa gubat. Hindi ko rin maunawaan ang halo-halong kilig na nararamdaman ko dahil kasama ko si Kaldo ngayong gabi. Pero kahit may kilig sa dibdib ko, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala dahil ramdam kong may hindi maayos kina Lola Rosita at Lola Aurora at kailangan kong gumawa ng paraan para maging maayos silang muli. Ano kayang nangyari sa kanila dati? Bakit parang ang tahimik nila? Halos hindi nag-uusap. Baka may tampuhan o baka may kinalaman sa nakaraan ni Lola Aurora. Nakaraan? Ano naman kaya yun? Wala rin naikwento si Lola sa akin eh. Ngayon ko nga lang nalaman na may kaibigan pala siya. Naikwento sa akin ni Lola noon. May panahong hindi siya ipinagtanggol ng taong dapat ay mas nakakakilala at mas malapit sa kanya. Hindi kaya si Lola Rosita yun? Posible. Kung matagal na silang magkakilala, malamang alam ng lola mo kung bakit pinili ni Lola Aurora na magtago rito sa gubat at lumayo sa mga tao. Maiba tayo ha. Di ba nabanggit mo kanina na may aswang daw dito sa lugar? Sa gubat? Oo, at alam ko kung sino tinutukoy ng mga taga-sityo. Si Lola Aurora. Hindi lang nila alam na lola ko siya. Dahil gusto ni Lola na walang makalam na magkadugo kami. Bata pa ako noon, malaking palaisipan din sa akin yan. Kailangan daw naming maghiwalay na magkapatid para hindi kami mapahamak. Mukhang ang dami talagang tinatago ng mga lola natin. Kaya pala gustong-gusto ni Lola Rosita na pumunta rito sa Sitio Malasa para ayusin yung mga matagal na nilang tinatakasan. Mukhang may malalim talagang tampuhan sina Lola Rosita at Lola Aurora. At yun ang kailangan nating maintindihan at tulungan silang ayusin. Nagkasundo kaming tatlo sa isang paraan kung paano namin sila mapagkakasundo. Pero nahihirapan kaming gawin yon kung hindi namin alam ang tunay na dahilan kung bakit nagkahiwalay at nagkalayo ang dalawang dating magkaibigan. Sa wakas, nakasabay ka rin sa hapunan, Lola. May bonus pa, si Lola Rosita at si Aloha. Kumain ka na lang. Ito ang una't huli na magkakasama tayo sa hapunan. Aurora, hayaan mo ng mga bata. Maging masaya man lang sila sa sandaling ito. Ako nga, masaya rin na muli kitang nakasabay sa hapag. Ay, ang saya siguro ng pagkakaibigan nyo noon ha. Parang palagi kayong magkasabay kumain. Pwede ba, huwag na natin pag-usapan ng nakaraan. Kayo na lang ang magsalo-salo. Nawalan na ako ng gana. Lola naman, bakit po ba kayo ganyan?
Hayaan mo na ang lola mo, iho. Kasalanan ko naman ang lahat. Tigilan mo na yan. Ayokong binubuksan ulit ang mga panahon. Pinili ko kung kalimutan. Nang gabing yun, ramdam na ramdam ko ang tensyon sa pagitan ng dalawang matandang babae. Pero hinayaan muna namin silang magsalita. Ito na siguro ang tamang panahon para mapag-usapan nila ang tungkol sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Ano po ba talagang nangyari sa inyong dalawa? Bakit hindi mo simulan? Matagal ko nang gustong marinig ang paliwanag mo. Pero kahit kailan, hindi ka man lang nagsalita. Aurora, hindi ko gusto manahimik noon. Natakot lang talaga ako. Natakot kang ipagtanggol ako? O natakot ka na matawag ka ring aswang? Kailangan kong protektahan ang anak ko doon, gaya ng pagprotekta mo sa anak mo. Pinilit ako ng mga tao, mga kapitbahay, at mga kamag-anak. Naalala mo ba, yung gabing dumalaw sila sa bahay mo, hinila nila ako palabas. Pinilit ako magbigay ng pahayag na ikaw ang may kasalanan. Kapag tumanggi ako, baka pati ang anak ko mawala. At ako, ang anak ko, kung hindi ko tinagong anak ko roon, baka kasama ko na rin siyang itinulak sa bangin. Ganito pala kabigat ang nangyari sa kanila? Ngayon ko lang din narinig ang lahat ng to, Aloha. Kaya pala, mas pinili ni Lola na manirahan mag-isa dito sa gubat at ilayo kaming dalawa ni Kuya. Hindi ako lumaban noon at araw-araw kong pinagsisisihan yon. Hindi ako naghintay ng paghingi mo ng tawad, Rosita. Naghintay ako ng totoo. Ito ang huling iniwas sa akin ng nanay ko. Noon, gusto kong ibahagi sa iyong kaalaman ang angkan namin. Pero nagbago ang lahat matapos mamatay ang bata na yon. Sino bata po? Noong kabataan namin, may batang namatay sa matinding lagnat. Wala pang doktor noon sa sitio. Si Aurora ang tumulong. Ginawa niya ang lahat, pero huli na. At kayo po, Lola, ang sinisisan nila? Oo, dahil wala na silang ibang masisi. Si Aurora ang pinag-initan. Tinawag nilang peking manggagamot at aswang. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang lahat. Hindi na kailangan. Nangyari na ang dapat mangyari. May isa pa akong dapat na aminin sa'yo. Matagal ko nang hinintay yan. Ano pang hindi mo sinasabi? May nadiskubre akong halamang gamot noon. Makakatulong sanang pababain ang lagnat ng bata. Alam kong kaya ko siyang iligtas. Lola? Pero natakot akong lumabas. Natakot ako na makita ko ng mga tao. Pinagbantaan nila ako doon at wala akong lakas na loob. Kung naibigyan niyo na po sana ang mga gamot, buhay pa po sana ang batang yun ngayon. Ibig mong sabihin, hinayaan mo mangyari ang lahat kahit alam mo pwede akong mailigtas at hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Oo, Aurora. Ako ang may kasalanan. Hindi ikaw. Hindi kailanman ikaw. Lahat sa amin ay walang gustong magsalita. Sobrang bigat na mga revelasyong ibinahagi ni Lola Rosita. At hindi ko masisisi si Lola Aurora kung bakit gano'n na lamang ang nangyari sa kanyang buhay. Dahil mismo ang lola ko ang naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Kasabay ng malakas na ihip ng hangin ang pagbagsak ng mga luha ni Lola Aurora. Ngayong nasabi ko na ang lahat,
Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat na nangyari sa iyo, Aurora. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, Rosita. Pero ngayon lang ulit kubaan itong dibdib. Lola, hindi kita kayang sisihin. Alam kong ginawa mo yun para iligtas si nanay noon. Pero naaawa rin naman po kay Lola Aurora sa lahat ng mga dinanas niya sa mga tao. Kaya pala, ganun na lang ang tingin ng mga tao sa kanya. Akala nila aswang siya. Pero ang totoo, napakabuti ng puso niya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng to. Pero sobrang sakit para kay Lola Aurora. Patawarin ninyo ako. Kaya ako narito. Handa akong linisin ang pangalan ni Aurora kahit alam kong dapat noon ko pa ito ginawa. Kung ganun, may iba pang nilalang na gumagala sa sitio tuwing gabi. At hindi si Lola yun. Anong ibig mo sabihin? May aswang talaga dito sa sitio? Oo kuya, ang sabi-sabi, si Lola raw ang aswang ng Malasa. Pero pakiramdam ko, isa sa mga taga-sitio ang totoong aswang. Ito na ang pagkakataon kong makabawi kay Aurora. Kailangan ko malaman kung sino ang aswang na yon. Pero paano niyo po malalaman? Sa pamamagitan ng mga orasyon na matagal ko nang itinatago. Kailangan kong manatili dito sa sitio Malasa. Hindi pa po tayo uuwi? Mas makakakilos ako kung nasa kabilang baryo ka, Apo. Iho, isama mo na pauwi si Aloha. Ayokong madamay pa kayo. Lola, sinabi ko na sa iyo Kahit ano pong mangyari, hindi po kita iiwan. Tutulungan kitang mahuli ang aswang na yan. Anong kaya mong gawin? Mukhang naginginig pa ang tuhod mo eh. Bakit niyo po ba gustong subukan? Tama na. Hindi oras para mag-asaran. Kung may totoong aswang sa sitio, kailangan natin magtulungan at maging handa. At sino bang nagsabing kasali kayo sa plano ko? Lola naman, hayaan mo na po kaming tumulong para makabawi ka kay Lola Aurora. At para maging maayos na po kayo. Oo nga po Lola. Alam kong hindi madali. Lalo na't likas na masungit at matigas ang ulo niya. Kaya payagin niyo na po kami. Nakuha niyo talagang katigasan ng ulo ng mga magulang ninyo. So, payag na po kayo? Ano pa nga bang magagawa ko? Yes! Sisiguraduhin ko po na bago tayo makabalik sa Baryo Sultan, maayos na po ang lagay niyo nila Lola Aurora. Matagal ko na ring hinihintay yan. Sigurado ka bang may kipagtulungan tayo sa kanila, kuya? Oo, matatanda na sila. Panahon na para magkabati-bati. Ang lola niya ang dahilan kung bakit pinaghiwalay tayo ni Lola. Tapos namatay pa si tatay na hindi man lang nakapiling si Lola. Alam ko pong malaki ang kasalanan ng lola ko sa inyo at sa pamilya niyo. Pero sana, kahit papaano maintindihan niyo rin kung bakit niya nagawa yun. Ako nang bahala kay Ellie Aloha. Mabait yan. Mahal na mahal lang talaga niya si Lola Aurora. Siyang nakakarinig ng lahat ng pangungutya ng mga tao. Naintindihan ko. Maghahating gabi na at hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Mahimbing na ang tulog ni Lola Rosita sa inuupuan niya, habang sina Caldo at Ellie naman ay paikot-ikot pa rin sa higaan. May kabaman sa loob ko sa gagawin namin. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa wakas, may dahilan na para magkabati sina Lola Aurora at Lola Rosita. Apo, bumangon ka na riyan. Tanghali na. Lola naman Pwede bang 5 minuto pa? Sige ka, maubusan ka ng lugaw na niluto ni Lola Aurora. Lola naman bakit hindi niyo po sinabi na ako na lang ang tulog? Nakakahiya tuloy. May babae palang malakas humilik. Ako bang pinaparinggan mo, ha? Ikaw lang naman yung babae rito. Huh? Oh, hindi ba? Ay, kung hindi ka ng kapatid ni Caldo, sinapak na kita
Maghugas na kayo ng kamay at kumain na. Lalamig ang lugaw. Lola, humihilig po ba talaga ako? Normal lang yan, apo. Pagod ka kahapon sa kakalakad kaya masarap ang tulog mo. Grabe, nakakahiya talaga. Bakit ba kasi napasarap yung tulog ko? Hindi kaya may tululaway pa ako? Huwag ka mag-alala. Niloloko ka lang ni Ellie. Masanay ka na, may topak talaga yan. Pagkatapos inyong kumain, uuwi na kayo magkapatid. Huwag na kayong babalik dito para sa kaligtasan ninyo. Huwag nang matigas sa mga ulo. Tama ang lola nyo. Kaldo, mas delikado ang gubat kaysa sa mga tao sa patak. Pero hindi po ba? Kumain ka na. Lalamig ang lugaw. Masarap pa naman ito kapag mainit. Hindi ba, Aurora? Tama. Siguro ang cool ng pagkakaibigan niyo noon, no? Feeling ko pareho kayong maraming manliligaw dati. Pareho kasi kayong maganda eh. Kita ko sa labi ni Lola Aurora ang bahagyang ngiti na pilit niyang pinipigilan. Habang si Lola Rosita naman ay napapangiti rin sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Nang umagang yun, naroon pa rin ang tensyon, pero hindi na kasing bigat ng nagdaang gabi. Ako na pong magliligpit ng mga pinagkainan. Pwede na po kayong magkwentuhan ni Lola. Sigurado po akong marami kayong baon. Kami naman ni Ellie magsisibak muna ng kahoy bago kami umuwi. Uuwi talaga kayong dalawa? Hindi ba tutulungan pa natin si Lola Rosita sa misyon niya? Sinabi ko lang yun para hindi magduda si Lola. Hindi pa naman talaga kami uuwi. Kinindatan niya ako. Aloha, kalma. O ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan ha? May gusto ka ba sa Kuya Kaldo ko? Ellie, ano ba yung sinasabi mo? Kapatid ang turing ko kay Aloha. Huwag kang magbiro ng ganyan. Oo nga, mas matanda ka pa nga sa akin no? Kasi, grabe ka magpakit sa kanya. Shh, tama na. Baka mamaya, kayo pa yung magkatuluyan dyan. Ew! Nasuka pa ako. Ang pangit niya, no? Tara na nga, baka magkapikunan pa kayo. Ang mga lola ang kailangan natin pagbatiin. Mukhang kayo pa yung mauunang mag-away. Ang yabang kasi ng kapatid mo. May pasuko-suka pang nalalaman. Pagpasensya mo na yan, ganyan lang talaga si Ellie. Hindi naman ako nasaktan sa pang-aasar ni Ellie. Mas nasaktan ako nang malaman ko at marinig mismo mula kay Kaldo na kapatid lang pala ang turing niya sa akin. Tama nga siguro si Lola. Bata pa ako noon at hindi pa talaga dapat nag-iisip tungkol sa pag-ibig. Kayong dalawa, anong oras na kayo uuwi? Hapon na. Maya-maya lang po, Lola. Gusto lang po muna namin ipasyal si Aloha dito sa Sitio Malasa bago bumalik sa Barrio Sultan. Siguraduhin ninyo makakabalik kayo bago magdili. Mahirap na. May hindi magandang kumagala sa paligid. Opo, Lola Aurora. Susundin po namin ang bilin nyo. Ano, game ka na? Mag-iingat kayong tatlo. Ingatan ninyo ang apo ko. Kami na po ang bahala sa kanya, Lola. Sandali lang po kami. Babalik din kami agad. Sa tingin nyo, kaya ba talaga natin pagbatiin ng dalawang lola? Oo naman. Magtiwala lang tayo kay Lola Rosita. Ramdam kong gusto na talaga niyang bumawi si Lola mo eh. Sana nga magkaayos na sila. Gusto ko na makita ulit yung mga ngiti ni Lola Aurora. Matagal na siyang umiiwas sa mga tao kaya pati kami, hinayaan niyang lumayo. Pasensya na kayo ah. Hindi ko rin alam ang tungkol sa naging away nila eh. Kaya pala ang bigat ng pasan ni Lola. May ganito pala silang pinagdadaanan. Ellie, saan ka natulog kagabi? Sarado ilaw sa kubo mo ah. Magandang hapon po, Kap. Ginabi ako ng uwi kaya hindi nyo na ako nakita. Doon po ako natulog. Baka nga. Akala ko kung napano ka na eh. Alam mo namang may gumagalang aswang dito sa sitio. Nag-uusap na nga mga tao baka halukugin na yung gubat para hanapin ang aswang ng Malasa. Ano po?
Sandali, sino nga pala mga kasama mo, Ellie? Hindi ba't ikaw yung dalagang nagtanong kahapon? Magkakilala ba kayo? Ah, magkapatid po kami. Tinulungan lang po kami ni Ellie maghanap ng tindahan dito. Saan ba kayo galing? Hindi ba't may matandang babae kang kasama kahapon? Opo. Lola po namin yun. Iniwan lang po muna namin sa kabag-anak. Oo. Medyo mahina na po kasi yung tuhod niya. Sige po, Kap. Ituturo ko na lang po muna sa kanila yung tindahan ni Aling Nita. Sige. Huwag kayong gagala pag madilim na, ha? Ellie. Opo, Kap. Ako na pong bahala sa kanila. Talagang kinabahan ako habang kausap namin ang kapitan ng mga sandaling yun. Nang masiguro naming wala na ang kapitan, nagmadali kaming bumalik patungo sa gubat, habang palingalinga naman si Ellie sa paligid. Hindi ba't sinabi ko na kailangan ninyong umuwi? Kayong dalawa. Kuya kasi. Mas kampante po kasi kami dito, Lola. Tsaka matagal na po kami hindi nagkakasama. Pagbigyan niyo na po muna kami ni Ellie. Kampante? Anong kampante sa gubat na ito, ha? Grabe pala talaga magalit si Lola Aurora, no, Lola? Natural lang yan. Karapatan niyang pagpawala ng mga apo niya. Delikado ang gubat. Yan ang hindi ninyo maintindihan. Alam niyo ba kung ilang beses na may nawawala sa gubat na ito, ha? Alam niyo ba na minsan natatakot din ako para sa kaligtasan ninyong dalawa? Kayo na lang ang meron ako. Hahayaan ko pa ba kayo mapahamak? Mahal na mahal niya talaga ang apo niya. Ganyan talaga kapag mahal mo ang isang tao, apo. Kapag natatakot ka para sa kanila, mas mabilis kang magalit. Pasensya na po, Lola. Alam po namin nag-aalala lang kayo sa amin ni Kuya. Gaya rin po namin na nag-aalala rin para sa inyo. Hindi naman po kayo laging malakas. Kailangan niyo rin po kami ni Ellie. Ayoko may mangyaring masama sa inyo rito. Ayoko nang maulit ang nangyari noon sa iba dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mangyari yun ulit. Niyakap ng magkapatid si Lola Aurora. Ramdam na ramdam ang umaapaw na pagmamahal ni Lola sa kanyang mga apo. Kaya nangako ang dalawa na uuwi na sila kinabukasan. Alam kong hindi gustong itaboy ni Lola ang kanyang mga apo, pero iniisip lamang niya ang kanilang kaligtasan. Pero hindi pa rin tayo ligtas sa pabalik-balik dito sa gubat. Hindi ito lugar para sa inyo. Namimiss ka lang po talaga namin, Lola. Alam ni Ellie na hindi birong pagpunta rito. Delikado ang lugar na ito. Pasensya na po ulit, Lola. Ayoko lang kayo mawala tulad ng iba. Lola, ano po ang ibig niyong sabihin na tulad ng iba? Mga aso ng gubat yan, Mukhang may ibang bisita sa labas. Lola, ano yun? Parang may tao po sa bubong. May anino. Huwag kayong kikilos at huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Lola, aswang po ba yung nasa itaas? Aurora, hindi kaya may natitira pang tik-tik hanggang ngayon? Tik-tik? Ano po yun? Parang tik-tik pero hindi? Huwag kayong gagalaw. Huwag ninyong hayaang makuha niyang atensyon niyo sa takot. Manatili kayong kalmado. Hindi pa pala tapos ang nakaraan. At hindi pa rin naghihilom ang lumang sugat ng baryo. Tahimik na ang paligid. Baka umalis na ang nilalang. Huwag muna kayong lalabas. Baka nagtatago lang siya at naghihintay ng tamang sandali para sumalakay. Ito ang gusto kong ipaintindi sa inyo. Hindi ligtas ang gubat para sa mga kagaya ninyo. Kung ganon, nabubuhay pa rin ang mga tik-tik sa sityo.
Kaya kailangan ko silang hanapin at wakasan habang hindi pa sila tuluyang sumasalakay sa buong sityo. Nang gabing yun, napuno ng takot ang dibdib ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng ganito. Kahit hindi ko pa man nakikita ang sinasabi nilang aswang, pakiramdam ko ay para na akong kandilang unti-unting nauupos. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip na baka biglang umatake ang aswang. Ramdam ko rin na hindi mapakali ang lahat sa kanya-kanyang higaan. Huwag nang matigas ang ulo mga apo. Kung sakali bumalik man ang aswang na yun ay hindi ako natatakot sa kanya. Lola, sigurado po bang uuwi na rin tayo sa Baryo Sultan? Hindi pa. May naisip akong paraan. Hindi ko pwedeng iwan si Aurora na mag-isang haharap sa tiktik na yon. Sige na, bumaba na kayo. Salamat ulit sa pagbisita. Ituturo na lang ni Ellie ang mas mabilis na daan papunta sa sakayan ng jeep para hindi na kayo dumaan sa gitna ng sityo. Salamat sa pagpapatuloy sa amin, Aurora. Mag-ingat ka. Paano kung malaman ni Lola na nasa bahay ko kayo tutuloy? Hindi naman bumababa si Lola ng gubat, hindi niya yun malalaman. Kailangan ni Aurora ng tulong. Hindi na ako papayag na mag-isa pa niyang harapin ang ganitong problema. Ay, sana may ganyan din akong kaibigan. Katulad yung dalawa ni Lola Aurora. Sadali lang. Huminto kayo. Ano pong nangyari, Lola? Hindi lang tayo ang narito. Huminto muna kayo. Lolo Tawong! Ellie, iho. Sa kayo galing? At sino naman sila? Parang bago sa sityo natin. Mga kaibigan ko po. Bumibisita lang dito sa sityo. Si Kuya Kaldo po, si Aloha at ang lola niya si Lola Rosita. Rosita? Magandang umaga po, Lolo. Ako po si Aloha. Magandang umaga rin sa inyo. Sige na. Mauna na ako. Marami pa akong ilalabas na panggato. Sige po, mag-ingat kayo. Lola, ayos lang po ba kayo? Taga rito ba ang matandang yon? Opo, sa paanan po ng bundok siya nakatira. Malapit kay Lola Aurora. Mag-isa lang din po siyang namumuhay. Pangangahoy yung kinabubuhay niya. Bakit po, Lola? Wala, apo. Pero napansin niyo ba yung labi ni Lolo? Anong meron sa labi niya? Wala siyang ganon, yung parang lubog na hiwa sa labi natin. Pati ba naman yun napansin mo pa, kuya? Oo nga eh. Ang dami-dami mong pwedeng mapansin, labi pa talaga. Pero kailangan nating maging maingat sa kanya. Hindi siya basta matanda lamang. Parang may itinatago siya. Matagal ko na pong kilala si Lolo Tawong. Mabait po talaga siya. Ang mga anak ng dilim, kayang magmukhang liwanag sa umaga at halibaw sa gabi, apo. Ibig po bang sabihin? Huwag na nating pag-usapan yan dito, iho. Tara na, baka may makita pa kami ni Aurora. Maingat kaming pumasok sa loob ng bahay ni Ellie. Napahanga pa ako sa itsura ng loob. Dahil parang babae ang nakatira ron sa sobrang linis nito. Agad namang naghanda si Ellie ng maiinom para sa amin. Kung hindi lang kita kapatid, iisipin kong babae ka. Ang linis-linis ng bahay mo. Oo nga eh. Nahiya ako sa sobrang ayos. Parang ayaw ko na tuloy gumalaw. Sigurado, namana ko to kay tatay. Nung buhay pa siya, laging malinis ang bahay. Nasanay na lang din ako. Kung ganon, kayo pa lang nakabili ng dati naming bahay. Ha? Lola, bahay niyo po ba to dati? Oo, pinabenta namin dyan sa kamag-anak ng tatay mo. Ang hindi ko alam, anak pala ni Aurora ang nakabili. Talagang hindi kayo mapaghiwalay ni Lola Aurora, no? Oo nga po. Parang magkadugtong na po talaga ang buhay niyo. Sayang lang po at naputol noon.
Pero wag po kayong mag-alala. Tutulungan namin kayong magkaayos ulit. May iba po tayo, Lola. Yung tungkol kay Lolo Tawong. Kilala niyo po ba siya? Pamilyar ang mukha niya, pero hindi ko na maalala ng buo. Noon, may pamilyang nakatira rin sa paanan ng bundok. Pinaghihinala ang aswang. Pero nang mamatay ang bata sa pangangalaga ni Aurora, sa kanya ibinaling ang lahat ng duda. Kung ganun po, mas mapapadali ang paghahanap natin kung may pinaghihinalaan na tayo. Hindi pwedeng padalos-dalos. Ang mga tiktik ay hindi karaniwang tiktik. May lason ang laway nila. Isang kagat lang pwede kang mamatay. Ay, grabe, laway pa lang nakamamatay na. Kaya ayokong madamay pa kayo. Hindi ako mapapatawad ni Aurora kung may mangyari sa inyo. Eli, si Kapto, andyan ka ba? Magtago muna kayo, baka makita kayo ni Kapitan. Kap! Kayo pala. Ano po yun? Pasensya na, iho. Akala ko wala ka na naman dito. Kagabi patay na naman ang ilaw. Saan ka ba nagpupunta? Alam mong delikado maglaboy sa gabi. Hindi lang po ako nagbukas ng ilaw. Wala pa po kasi akong gas. Hindi pa ako nakakabili sa bayan. Ganun ba? Bakit hindi mo sinabi? Sana naisabay na natin sa service. Kung talagang bata ka. Biling ka sa akin ng tatay mo. Huwag po kayong maglalakap. Ayos lang po sa akin. Oh, may kasama ka ba dyan? Wala po, Kap. Baka pusa lang yun. Meow! Meow! Oh, di ba? Pusa. Oh, sige na. Mamaya dadalang kita ng gas para sa lampara mo. Maraming salamat po, Kap. Halos hindi ako makahinga sa pagpipigil ng tawa sa paghuhuning parang pusa ni Caldo. Nang makaalis na ang kausap ni Ellie, hindi ko na napigilang tumawa. Pero mahina lang dahil baka marinig kami ng mga kapitbahay. Ang hirap pala magsinungaling. Nanlalamig ako, promise. Pasensya ka na, iho. Pati ikaw ay nadadamay sa misyon ko na ito. Ayos lang po. Para sa pagkakaayos niyo ni Lola Aurora, handa akong tumulong. Mabait ka naman pala eh. Minsan lang talaga may pagka-antipatiko ka. Apo, tumahimik ka na nga. Ano pong susunod nating hakbang para mahuli ang aswang? Sigurado akong babalik ang tiktik ngayong gabi. Lalo na't naamoy na niyang may albularya sa paligid. Alam po ng aswang na albularyo kayo? Oo, may kakayahan ng tiktik na maamoy ang kalaban. Kaya kung yung matandang lalaki ang aswang, asahan ninyo, mamaya nasa bubungan na natin yon. At yun na ang huling gabi ng pananalasa niya sa sitio. At makakapamuhay na si Lola sa labas ng gubat. Wala nang iniiwasan, wala nang kinatatakutan. Tapos magiging okay na rin po kayo ni Lola Aurora. Sana magtagumpay ako para tuluyang malinis ang pangalan ni Aurora. Kaya niyo po yan, Lola. Nandito lang po ako, kasama niyo. Tutulungan po kita hanggang dulo. Tahimik ang gabing yun at bawat isa sa amin ay nakikiramdam sa kung anong maaaring mangyari. Maya-maya lang, sunod-sunod ang pag-alulong ng mga aso. Nagkatinginan kaming lahat. May malakas na kalabog na nagmula sa bubungan ng bahay ni Ellie. Agad na naghanda ng pamalo sina Caldo at Ellie, habang si Lola naman ay may kinuha sa kanyang maliit na bag. Mas lumalakas ang alulong ng mga aso ah. Ganyan gabi-gabi dito sa sitio. Tapos kinabukasan, may patay na ng mga hayop sa kung saang bahay. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Mag-uusal ako ng orasyon para hindi niya tayo makita rito sa loob. Mukhang isa lang yung sumalakay sa bahay ni Lola kagabi at yung nasa bubungan natin ngayon. Kailangan ko lumabas. Dito lang kayo, kahit ano mangyari. Pero Lola, delikado yan kung kailangang haharap sa kanya. Oo nga po, nangako kong tutulong.
Para rin sa paglilinis ng pangalan ni Lola Aurora. Hindi ko magagawa ng maayos sa mga orasyon kung hahatiin kong pag-aalala ko sa inyo. Kung makakagulo lang tayo kay Lola Rosita, mas mabuti pang manatili na lang tayo rito. Pero Apo, huwag nang matigas ang ulo. Nauubos ang oras para mahuli ang totoong aswang. Naiwan nga kaming tatlo sa utos ni Lola. Nakapwesto kami sa maliit na bintana, habang si Lola naman ay tumayo sa gitna ng daan. Hawak ang maliit na bote ng langis, ang pulang panyo, at ang kanyang tanyag na anting-anting. Maya-maya pa, mula sa dilim, ay unti-unting lumabas ang aswang. Si Lolo Tawong nga. Ibig sabihin, nakikihalubilo lang pala sa atin ng totoong aswang. natatakot po ako para kay Loli. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya yan ni Lola Rosita. Rosita! Kilala niya si Lola? Paano nangyari yun? Tawong, kilala kita. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ikaw yan. Nilamon ka lang ng dilim. Buti naman nagkaalala mo pa ako, Rosita. Kamusta ka na? Pinatawad ka na ba ng matalik mong kaibigan? Alam kong ikaw at ang angkan mong ugat kung bakit nagkasira kami ni Aurora. Dapat lang yun sa inyong dalawa. Kung di nyo sana pinapayaan mamatay ang anak ko, hindi kayo hahantok sa ganito. Wala kaming ginawang masama sa'yo, Tawong. Hindi kami ang dahilan ng pagkamatay ng anak mo. Talaga? Wala namang umaamin sa kasalanan, di ba, Rosita? Pero ngayon bumalik ka na sa Sitio Malasa. Matitikman mo ang ganti ko. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa aswang, habang galit na galit itong sumugod kay Lola Rosita. Pero bago pa man siya makalapit, mabilis na inihagis ni Lola ang pulang panyo sa lupa. At tila may kung anong enerhiyang humarang sa kanya. Napaatras si Mang Tawong. At kitang-kita ko na bahagyang nasunog ang kanyang balat, kahit wala naman akong nakikitang apoy. Hindi ka makakalapit sa akin. Tawong, hindi ikaw ang magpapabagsak sa sityo na ito. Makikita mo kung sino talagang kinakalaban mo. Grabe yung itsura niya. Umahaba na yung panga niya. Tignan niyo yung ipit pati tila niya, sobrang haba. Aloha, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Lola, mag-ingat po kayo Huwag kang lalapit, Aloha. Bumalik ka sa loob. Halimaw! Mang Tawong? Ano nangyari sa'yo? Magtago tayo! Masisirang diskarte ni Lola Rosita kapag nakita tayo. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura ni Mang Tawong? Kap, si Lolo Tawong po ang aswang na matagal nang sumasalakay sa baryo. Kahit noon pa. Hindi ako makapaniwala. Yung mabait na si Mang Tawong, siya pala ang aswang. Inikot ni Lola ang langis na hawak niya, at isang matapang na amoy ang agad kumalat. Halos masuka kaming lahat sa tindi ng amoy. At kita ko ring tila hindi mapakali ang aswang dahil doon. Tatakbo sana ako palapit kay Lola nang biglang hawakan ni Ellie ang braso ko. Liwanag ng araw. Liwanag ng lupa. Ibalik ang katawan sa tunay ng anyo. May tunay ng dilim. Ang liwanag ang manaig. Tigil! Itigil mo yan! Tama na, Rosita! Itigil mo na! Nakatayo pa rin si Lola, nanginginig pero matatag. Habang si Mang Tawong ay nasa mismong harapan niya. Unti-unti kong nakita ang paghaba ng kanyang dila. Humaba rin ang kanyang mga kuko at lumitaw ang matatalim niyang mga ngipin. Ang mga mata niya ay tuluyang naging itim. Walang kahit konting puti. Ano ba talaga nangyayari dito ha, Ellie? Hindi ba't sila yung mga kasama mo kahapon? Opo ka pero mamaya na po ako magpapaliwanag.
Mas mabuti pang pauwiin muna natin yung mga tao sa kanilang bahay. Oo nga, mas ligtas ang sityo kapag nasa loob silang lahat. Payagan mo na akong tulungan si Lola Rosita. Kailangan niya ako. Hindi mo ba naiintindihan kung gano'n to kadelikado? Huwag kang makialam. Kung di mo lang sana ako inatak kanina nasa tabi na ako ni Lola ngayon. Rosita, hindi ka na sana bumalik pa. Hindi ka dating ganito, Tawong. Kaibigan ka namin. Anong ginawa mo sa sarili mo? Hindi nyo alam kung gaano kahirap mabuhay ng mag-isa habang kayo kasama nyo ang mga mahal nyo. Kaya ako ang pinili ng mga tik-tik. Dinatipalaan ng dilim. Lola, andyan na siya! Hindi ka magbawagi, Tawong. Lola! Ano, Alpularia? Kaya mo pa ba? Liwanag nagmula sa buwan. Pawin ng naghahasik na dilim. Hatulan ng liwanag ng kanyang kasamaan at huwag gayaang maabot sa kadiliman. Itigil mo yan, dalagang hangal! Itigil mo yan. Huwag ka na makialam. Iligtas mo ang sarili mo. Tama na, Tawong. Lola Aurora! Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Pinagkatiwalaan ka ng buong sityo. Pero anong ginawa mo? Gaya ng batang huli mong pinatay. Pinatay mo rin ang anak ko. Hindi ko ginustong mawala ang anak mo. Ginawa ko ang lahat. Pero malala na siya. Tawong, pwede pa nating ayusin ito. Hindi pa huli ang lahat. Huli na! Huli na nang pabayaan yung mamatay ang anak ko. Huli na nang kunin ako ng gabing to para maging anak ng dilim. Kung pipiliin mo ang sakta ng mga inosente, wala akong pagpipilian, kundi ang tapusin ka. Subukan mo, babaylan. Tignan natin kung sino sa atin ang may lakas pang maniwala sa liwanag. Isang mahabang kamay na may makahabang kuko ang biglang humawak sa kamay ko. Halos manginig ang buong katawan ko sa sobrang takot nang bigla niya akong hilahin palapit sa kanya. Nang gabing yun, akala ko ayun na ang katapusan ko. Lola! Aloha? Bitawan mo siya, halimaw! Kuya, huwag ka lalapit! Baka ikaw ang sumunod kay Aloha! Ang amoy ng isang birihin. Malinis. Kailangan ko siya. Tawang! Bitiwan mo nga po ka! Tawang! Sinabi ko na sa iyo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag ginalaw mo ang dalagang yan. Lola! Tulungan niyo po ako! Kung hindi niyo ako tinulungan noon, siya ang tutulong sa akin ngayon. Diyos ko, iligtas niyo po ako sa kapahamakan. Halos mahilo ako sa paraan ng pagbibit-bit sa akin ng aswang na si Mang Tawong. Nakasalampak ako sa balikat niya, pabaliktad, habang mabilis siyang kumikilos patungo sa gubat. Hingal na hingal sa bilis ng kanyang pagtakbo. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakatakas sa kanya. Sinubukan kong umusal ng mga orasyon, pero tila wala yung anumang bisa laban sa kanya. Tama na ba? Tama na! Ibalik mo na ako sa lola ko! Tumahimik ka! Hindi kita sasaktan kung may kipagtulungan ka. Tawang! Hindi ito ang solusyon. Bitiwan mo nga po ko! Ayaw ka namin saktan. Bitawan mo na siya. Paano? Paano nangyari to? Lola Aurora, tulungan niyo po ako! Tama na, Tawang. Ibigay mo na sa amin ang dalaga na yan. Matagal lang patay ang anak mo at hindi na siya mabubuhay pa. Palayain mo na siya at palayain mo na rin ang sarili mo. Aurora, huwag kang mayalam. Huwag mo pangunahan ang kapangyarihan ng dilim. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdarang ko. Hindi mo kailangan dumampot ng inosente. Sa tingin mo ba'y matutuwa ang anak mo sa ginagawa mo? Ang gumante, ang kumuha ng buhay ng iba para sa kanya.
Lola! Akmang tatalon si Mang Tawong paakyat sa malaking puno habang bitbit ako. Pero mabilis na hinila ni Lola Aurora ang kanyang buntot. Mas lalo akong nagulat nang ihampas ni Lola ang kanyang tungkod sa puno. Dahilan para mabuwal kaming dalawa sa lupa. Ayaw mo ko paalisin? Sige, ibibigay ko ang laban na gusto mo, babaylan. Subukan mo, Tawong. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo. At isinama mo pa talaga mga tao. Para saan? Para ibalikan na wala na ng tiwala sa inyong dalawa? Oh, ihanda mo ang sarili mo. Opo, Lola. Huwag ka mag-alala, Aloha. Nandito kami. Kasama mo kami. Hindi niyo ako matatakot. Hindi niyo alam ang hirap na pinagdaanan ko. Magtawong! Itigil niyo na po ito. Alam ko mabait kayo. Pakawalan niyo na ang dalagang yan. Inihanda ni Lola Aurora ang kanyang tungkod. Hindi nga ako nagkamali. Lumundag siya sa gilid ni Mang Tawong, kaya nabitawan ako ng aswang. Bumagsak ako at nagpagulong-gulong sa damuhan. Lola, tulungan mo ako. Lord, kayo na po bahala sa akin. Aloha! Kaldo, ligtas na ba ako? Hindi ka na makakalapit sa kanya. Akin ang dalagang yan. Kailangan ko siya. Tawang, hindi dugo ang bubuhay sa anak mo. Hayaan mo na siyang lumagay sa tahimik, katawan at kaluluwa. Wala na siya. Yan ang kailangan mong tanggapin. Kung talagang gusto mong buhayin ang anak mo, ako kausapin mo, hindi ang apo ko. Tawang, ito na ang huling babala namin sa'yo. Hindi niyo ako mapipigilan. Pagbabayaran yung dalawang ginawa niyo sa akin at sa anak ko. Ayos ka lang ba, Iha? Kung ako lang talagang unang humarap sa aswang na yan, ay, lagot talaga sa akin yan. Hindi siya pwede sa pamamalakat ko. Halos himatayin nga to nang makita si Mang Tawong kanina. Sikap talaga. Baka marinig ka. Hiya mo na. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Lola. Pero po sila. Kahit madilim ang paligid at buwan lamang ang nagsisilbing ilaw, kasama ang mga sulo na dala ng mga tao, kitang-kita pa rin namin kung paano muling sumugod si Mang Tawong. Handa na ang dalawang matanda. Si Lola Aurora ay itinutok ang kanyang tungkod sa lupa, habang si Lola Rosita naman ay may hawak na pulang lubid at sambong. Para sila mga veteranong takapagligtas ng Sitio Malasa. Grabe, ang tibay pa rin nila. Kahit anong mangyari, nanaig pa rin talaga yung pagtutulungan nilang dalawa. Ang ganda nilang panoorin, kahit nasa gitna na tayo ng sobrang nakakatakot na eksena. Sa huli, yung pagkakaibigan pa rin nilang dalawang mananatili. Tawo, ito daw huling babala ko sa'yo. Isuko mo ang sarili mo at umalis ka na sa Sitio Malasa. Hindi niyo ako mapipigilan. Akin ang dalagang yan. Kung gusto mo pa mabuhay ay tumigil ka na. Pero kung wala ka ng kahit kaunting awa sa iyong sarili, sige, lumapit ka. Sige, Aurora, iligaw mo lang siya. Ako nang bahala sa orasyon. Sa ngalan ng liwanag, tanggapin mo ang usok ng liwanag. Ang sakit. Tumigil kayo. Para to sa anak ko. Hindi dugo ng inosenteng luna sa anak mo. Ikaw ang pumili ng kadiliman. Patawad, Tawong, pero hindi ka na namin mapapakalma. Itinali ni Lola Rosita ang pulang lubid na may 3 buhol sa leeg ni Mang Tawong at umusal ng isang orasyon ng aming angkan. Laking gulat na lang namin nang bigla itong magliyab. Ang anak ko. Iligtas yung anak ko. Maawa kayo. Tawong kaibigan,
Pinili mong mapunta sa kasamaan at tuluyang malubog sa dilim. Pero wala ni isa sa amin ang may gustong mamatay ang anak mo. Kung nagkulang man ako bilang babaylan, ay patawarin mo ako. Paalam, kaibigan. Tapos na ang paghihirap mo. Hindi na natin siya nailigtas kahit anong gawin pa natin. Hindi lahat ng sugat kayang pagalingin. Lola, tapos na ba? Oo, Apo. Ligtas na tayong lahat, pati ang sitio Malasa. Sa wakas ay payapa ka na, Tawong. Kasama mo na ang anak mo. Patawad. Kinabukasan, sumikat na ang araw at huminto na rin ang ulan. Nasa labas ang lahat ng taga-sityo. Nagkalat ang mga sirang sanga na bakas na naging labanan. Nakapalibot ang lahat. May tensyon, pero may halong hiya. Naroon din si Lola Aurora, kasama ang kanyang 2 apo. Tandang Aurora, patawad. Ang tagal naming naniwala na ikaw ang aswang ng Malasa. Hindi ko kailangan ng paghingi ninyo ng tawad, pero salamat. Ang mahalaga, tapos na ang panganib. Si Tawong ang matagal ninyong hinahanap, kaya ngayon, matatahimik na rin ako. Pero bakit po? Bakit hindi nyo sinabi sa amin noon pa? Bakit hindi nyo nilinaw? Dahil kahit magsalita ako, hindi kayo nakikinig. Mas pinaniwalaan ninyong takot kaysa sa katotohanan. Kahit hindi po dahil kay Lola Aurora, kinuha na ako ni Mang Tawong at inalay sa dilim. Siya po ang nagligtas sa atin, hindi po siya masama. Tandang Aurora, patawarin nyo kami. Matagal ka naming pinagbintangan. Iyon ang itinanim namin sa amin mga pamilya. Na ikaw ang masama, na ikaw ang aswang. Tumayo ka, Kapitan. Hindi ko kailangan yan. Kung gusto ninyo'y talaga akong ituring na normal, sigula ngayon, tigilan nyo na ang paniniwalang lahat ng kakaiba ay masama. Lola Aurora, tara na po. Tapos na ang kulo, mga apo. Pero tandaan nyo, ang gubat na ang naging buhay ko. Simula ngayon, hindi na kayo ang aswang ng Malasa, kundi ang tagapangalaga ng Malasa. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat. Rosita, lalo na sa iyo. Hindi naging madali ang ginawa mo. Aurora, kung may nalunod man sa takot noon, ako yun. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas para humingi ng tawad. Kung may nagkulang, ako yun. Patawarin mo ako. Kaya pala, ang dami niyo pong tinatago sa amin ng kuya noon. Kung alam ko lang noon pa, hindi sana kami pumayag na mag-isa ka sa gubat. Hindi ko kayo sinisisi. Akong dapat humingi ng tawad dahil inilayo ko kayo sa isa't isa. May mga sugat kasi na ako lang ang kailangang magpagaling. Hindi na po ba namin kayo mapipigilan na doon na lang kayo sa gubat tumira mag-isa? Mas tahimik doon at mas alam ko kung paano mabuhay kasama ang mga lihim ng kalikasan. Hindi ko na kailangang bumalik sa sityo. Hindi na yun ang mundo ko. Maraming salamat po sa pagpapatawad niyo po kay Lola Rosita. Walang hanggang pasasalamat po yun. Basta maging mabuti kang apo kay Lola Rosita mo at maging isang mahusay na albularya, maluwag kang tatanggapin sa bahay ko. Magaan ang biro ni Lola Aurora
pero may lambing. Sa unang pagkakataon, niyakap niya ako ng mahigpit. Mahigpit, pero puno ng pagmamahal. Parang matagal na niyang nawala ang ganitong init ng yakap. Mag-ingat kayo sa pagbalik sa baryo niyo. Salamat po, Lola, sa pagpapaalala sa harapin ko ang takot ko. Kahit gaano pa to kalala. Sana po masaya kayo na nagkaayos ulit kayo ni Lola Aurora. Kahit gaano kasakit at kabigat ang mga sugat sa pagkakaibigan namin ni Rosita, mahal pa rin ang lola mo at dadalhin namin yon hanggang sa huli. Ang pagkakaibigang yon. Pwede po bang humingi kami ng isang mahigpit na yakap mula sa inyong dalawa? Group hug! Nang matapos ang aming mahigpit na group hug, unti-unti nang naglakad papasok ng gubat si Lola Aurora. Ang lugar na tunay niyang tirahan. Baon ang mga ngiti at saya sa mga magagandang nangyari. Kahit pa malalim ang sugat na pinagmulan ng lahat. Walang kahit anong kapalit ang kapatawarang ibinigay niya. Para na rin akong nakawala sa kapatawaran para sa sarili ko. Masaya po kami para sa inyo, Lola. Para sa inyo ni Lola Aurora. Sana po makadalaw pa kayo ulit dito sa Sitio Malasa. At ikaw ha, sumama ka rin. Alagaan mo si Lola Aurora habang wala ako. Huwag ka mag-alala. Ayusin ko lang yung mga naiwan ni tatay sa Barrio Sultan. Pagbalik ko, magkakasama na tayo magkapatid. Wala nang tinatago, wala nang iniiwasan. Masaya na akong haharap sa mundo dahil alam kong maayos ang lahat at natuto na tayong magpatawad. Bumalik kami sa Barrio Sultan na may bagong natutunan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Hanggang sa kasalukuyan, bitbit ko pa rin ang aral ng gabing yun na ang takot ay mabilis kumalat. Pero ang katotohanan ay mas mabagal at mas tahimik, ngunit mas totoo. May mga taong nasasaktan dahil sa ating mga maling akala at may mga kwentong kailangang pakinggan, hindi agad pagdudahan. Sa kasalukuyan, matatalik na kaming magkaibigan ng mga apo ni Lola Aurora. Parang magkakapatid kung magturingan at may sari-sarili na rin kaming pamilya. At ang aming dalawang lola ay ipinagpatuloy ang kanilang matalik na pagkakaibigan hanggang kamatayan.